Binaha ng hanggang hita ang ilang lugar sa Malabon kahit hindi umulan ng malakas. Nasira na rin kasi ang isang tide control gate dahil sa presyo ng tubig. Bunsod ng sira pa ring floodgate sa Nabotas. Nakatutok si Darlene Kai. Ganito kalakas ang ragasa ng tubig palabas sa Kailanan Creek sa Barangay Dampalit, Malabon kahapon ng umaga matapos masira ang Dampalit Tide Control Gate. Sa lakas ng agos, natangay pati samot-saring basura. Agad bumaha sa Barangay Dampalit at mga kalapit na lugar. Sa bahay ni Remy, kaunting tubig na lang ang natitira ngayon mula sa abot tuhod na baha kahapon. Nagulat ako, saka natakot din ako. Dahil malaki ang tubig. Sabi ko, saan kaya ako pupunta? Sabi ko gano'n. Hindi naman ako umalis. Siyempre, walang tao dito. Labis ding ikinagulat ng barangay ang biglang pagbaha dahil hindi naman daw malakas at tuloy-tuloy ang ulan kahapon. Nagpanik po kami nila. Kasi ito, biglang buga na lang ng pinakapanaran ng gate. Luma na raw ang floodgate kaya hindi na nito kinaya ang high tide na sinabayan pa ng malakas na agos ng tubig sa creek. Yung pagkakasira din po ng Nabotas Navigational Gate, isa po yun sa dahilan kung bakit na ang lahat po ng pressure ng high tide sa amin po napunta. Kaya po sumabog tong floodgate natin. Umabot daw hanggang hita ang baha sa ilang bahagi ng Dampalit kaya sinuspindi ng local government ang klase sa lahat ng antas mula kahapon hanggang ngayong araw. Agad naglagay nitong mga sheet pile yung mga kauni ng Barangay Dampalit bilang pansamantalang solusyon. Meron pa rin kaunting tubig na tumatagas pero napakalaking bagay na raw nito para mapigilan yung pag-agos ng maraming tubig mula sa creek. Rumisponde na rin ng MMDA sa lugar. Ang order po, ipakatihin mo muna to, tapos ipasisid ito yung aming chief engineer doon sa Pasig para ma-check up ang ilalim kung anong mga damage. Posible raw umabot hanggang sa susunod na linggo ang pagkumpuni sa Dampalit floodgate. Ang gagawin po nila, nagfa-fabricate na po sila ng materials so nasa damage na floodgate. Pag natapos po yan, hindi naman po magtatagal, pull out daw nila yung na-damage na part. Ipapalit na po yung bago at yung na-damage i-repair. Samantala, humupa na ang baha sa halos lahat ng lugar sa Malabon kaya posible raw magkapasok na bukas. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan na ng Health Department ang pagdedeklara ng dengue outbreak sa bansa. Nasa kalahati pa lang kasi ang taon at hindi pa nagsisimula ang La Niña, mahigit 100,000 na ang nagdede o nagkakadengue. Nakatutok si Mark Salazar. Tatagal ng 1 buwan ang ganitong mga anti-dengue misting operation ng local government ng Manila. Ang kanilang tinututukan, mga eskwelahan sa lungsod. Ganyan din sa Caloocan City na hanggang sa mga eskinita hindi pinalalagpas. Ang target, puksain ang mga lamok na carrier ng sakit na dengue. Sa huling tala kasi ng Department of Health noong August 13, umabot na sa 136,161 ang dengue cases mula Enero hanggang August 3. 33% itong mas mataas kumpara sa parehong panahon ng isang taon. Bilang tugon, balak ng DOH na magdeklara na ng dengue outbreak. Magde-declare din ako ng dengue outbreak. Kasi based on my conversation with our Epidemiology Bureau Director, outbreak levels na ang ating dengue. Sa gitna nito, mas kaunti ang namatay sa dengue ngayong taon dahil sa early detection and management. Pero nasa masugid na kampanya pa rin daw sa kalinisan ang sekreto para masugpo ang dengue ng tuluyan. Kasi mahirap lang po pag para makakatikite, pag na-stock siya. Kaya hindi ako nag-i-stock ng tubig. Laging chine-check weekly yung mga naka-imbak sa mga hindi nagagamit na bagay ay kagaya ng gulong. Sa Barangay Tatalon, Quezon City, nakabantay ang mga residente sa kalinisan ng loob at paligid ng kanilang 2 daycare center. Lalo't mga bata ang vulnerable sa sakit. Laging nagpapalinis ng aming barangay. Palinis. Tapos mga kanal, tapos yung mga bahay-bahay, binahay-bahay po kasi ng mga health workers namin. Si Nelma aktibo sa kampanya para sa kalinisan dahil minsan na silang lumaban sa dengue nang tamaan ng kanyang pamangkin.
Laging sumasakit yung ulo niya tapos may umalabas na dugo sa ilong. Magastos po talaga. Malaki po ginastos namin noong time na yun. Nakabantay ang DOH sa datos ng dengue, lalo't habang nasa panahon tayo ng habagat. Patuloy rin daw ang koordinasyon sa mga local epidemiology and surveillance units para gabayan sila sakaling may magdeklara ng local dengue outbreak. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sinampahan ng reklamo sa ombudsman ang chairman ng COMELEC dahil sa pagkiling umano sa kumpanyang napiling mag-supply ng election system na gagamitin sa 2025. Tugon nito, nililihis lang ng nagreklamo ang atensyon palayo sa maanomalya umanong 2016 election system na iniimbestigahan ng COMELEC. Nakatutok si Joseph Moro. Reklamo ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang isinampa ni dating Congressman Edgar Erice sa Ombudsman laban kay COMELEC Chairperson George Garcia, gayon din laban sa 7 iba pang opisyal ng COMELEC na mga miyembro ng Bids and Awards Committee. Alegasyon ni Erice, pinaboran umano ni Garcia ang Miro Systems Company Limited at kasama nitong kumpanya para mapunta sa kanila ang 17.9 billion pesos na kontrata para sa automated election system na gagamitin sa 2025. Ayon kay Erice, hindi umano dapat nagpabid ng bagong kontrata dahil may kontrata pa sa Smartmatic para i-refurbish ang mga ginamit na vote counting machine o VCM noong 2022 elections. Dagdag niya, binili na ito at pag-aari ng gobyerno at may warranty pa. Atin na yun eh. Diniklara lang nilang sira. Pero actually, pwede pang magamit. Kumiling umano ang COMELEC para ibigay nito ang kontrata sa Miro kahit wala pang opisyal na joint venture agreement at kahit wala pa umanong napapatunayang track record ang Miro. Hiling ni Erice sa Ombudsman imbestigahan at kasuhan sina Garcia sa Sandigan Bayan. Ang end goal natin dito, hindi magamit yung Miro system na yan sapagkat napakadelikado niyan. Hindi ko to titigilan hanggang makarating tayo sa impeachment. Ang issue sa track record at kwalifikasyon ng Miro nasa Korte Suprema na ayon sa chairman ng COMELEC. At pinangako po natin bilang pagrespeto at pagkilala sa jurisdiksyon ng Korte Suprema na hindi po tayo magsasalita na muna tungkol sa bagay na yan. Pagtatanggol ni Garcia mas delikado kung mga lumang makina ang gagamitin sa 2025 midterm elections. Dagdag niya, binadgetan ng Kongreso ang pagpapalit ng makina. Halos lahat ng mga makinang naka-standby namin para doon sa eleksyon na yan, na sa pilot testing ay pumalpak. So yung sinasabing paggamit ng mga lumang makina, madaling sabihin. Pero pag naandyan na, sino ang masisisi? Siya ba? Tingin ni Garcia ay nililihis lamang ni Erice ang atensyon sa ginagawang investigasyon ng COMELEC sa mga umuni mga anomalya sa pagbili ng automated election system noong 2016. In fairness sa kanya, hindi naman po siya partido doon. Subalit within the COMELEC, ay sa ating palagay, ay maaaring may mga tao na maaaring managot at may mga tao na kinakailangang pagpaliwanagin. Dagdag naman ng tagapagsalita ng COMELEC, inaasahan na nilang mga taga-COMELEC ang reklamo pero lahat sila aniya ay naging tapat sa tungkulin sa bidding na ginawa umano ng naaayon sa batas at may full transparency. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ikinanta ng sariling anak ang kanyang ina na nagsasalang umano sa nakababatang kapatid sa online kalaswaan. Ang pagsagip sa biktima, tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Pagpasok ng silid, unang kinustudiya at inilabas ng mga pulis ang 9 na taong gulang na biktima. Sa kanila inaresto ang 45 anyos na suspect na ina ng menor de edad. Ma'am, taga Northern District Anti-Cybercrime po kami, ma'am. Inaaresto kita, ma'am, sa pagkakasalang sa RA 11930 Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children NC-SAPE, ma'am. Pinasok ng PNP Anti-Cybercrime Group ang inupakang hotel room na ito sa Malabon matapos nilang madiskubre na dito raw isinasagawa ng suspect ang isang malaswang online live show na ang ginagawang modelo ang sarili niyang menor de edad na anak. Ini-induce ito na mag-perform ng mga illicit activities like mag-modeling, nanakanyud. Itong bata naman ay pinangakuan ng nanay niya na nung una, magmo-modeling lang. Yung papakita lang sa mga foreigner, sa mga parokyano na naka-swimsuit, ganyan. Pero nung kalaunan, pinapahubad na ito. Ang nagsumbong sa mga pulis, ang nakatatandang kapatid ng biktima. Hindi na daw niya masikmura yung
ginagawa ng nanay niya dun sa kapatid niyang bunso. Na-engage nga namin itong suspect at nagpanggap kaming foreigner din kasi ang mga parokyano niya mga foreigner eh. Hiningan kami ng paunang bayad, initial payment of 1,000 kapalit ng mga pictures ng minor na yon. At nang mapakagat na ng mga pulis ang suspect, humingi na raw ng 10,000 pesos ang suspect kapalit naman ng mga video ng bata. Ito inamin naman niya talaga na ginawa na niya yung isang bagay na yun at pinagsisisihan na niya. Gusto daw niyang makatapos yung anak niya sa pag-aaral. Patuloy namin sinisikap na makuna ng panig ang suspect na isinailalim na sa inquest proceedings at ipinagharap na ng mga reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. 45 Pilipino ang nakatakdang ilikas mula sa Lebanon sa gitna ng tensyon at pag-atake roon ng Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, inaasahang darating ang mga Pinoy sa bansa ngayong weekend. Umaasa raw siyang darami pa ang makukumbinsing magpa-repatriate, lalo't tinaasan ng DMW at OWA ang incentives para sa mga uuwi. Sinabi yan ni Kakdak matapos aprubahan ng Commission on Appointments ang ad interim appointment niya bilang kalihim ng DMW. Nagsilbi bilang Undersecretary ng DMW si Kakdak bago naging miyembro ng gabinete. We're also asking, working with the DFA to ask our kababayans in Lebanon to please avail of the repatriation opportunity. We have this one big shelter that the MWO has planned to convert into a main shelter. We have a lot of other evacuation points, and they can just go to those places. Naghatid ng Fun Kapuso experience sa Kadayawan Festival ng Davao City, sina Pulang Araw stars Barbie Fortesa at David Licauco. At may bonus pang patis sa mga aabangang kilig moments nila sa serye. Yan ang report ni Sara Hilumen Velasco ng GMA Regional TV. Hiyawan sa Kadayawan ang naging eksena nang makipiesta ang dalawa sa cast ng Pulang Araw na sina Barbie Fortesa at David Licauco. Lalong na-excite ang crowd nang lapitan ni David ang fans habang nanghaharana. Nakijam din ang mga Dabawenyo nang mag-perform naman si Barbie. Ang ilang fans nabigyan pa ng chance sa acting session habang dinidirect ng Barda. Nako, fans lahat ni David yun. Hindi, very lahat yun. Wow. They're also guwapa. Wow! They're also guwapa like me. Hindi, syempre nagpapasalamat kami kasi nga matagal na kami hindi nakabalik dito sa Davao pero napakainit pa rin ang pagtanggap nila sa amin. Napapanood na tuwing alas 8 ng gabi sa GMA Prime ang mga karakter ni na Barbie at David sa Pulang Araw na sina Adelina at Hiroshi. May patis pa sila sa mga aabangang kilig moments nila sa serye. Araw marami pa. Nag-kiss kami ni Barbie. Grabe ka! Paano nga kung ipakakasal ka kay Ate Teresita, paano na si Adelina, Hiroshi? Paglalaban kita. Bago nito, nakisaya rin ang Team Barda sa mga residente ng Barangay Bunawan sa Davao City. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sara Hilomen Velasco, nakatutok 24 oras.